Sa isang maliit na bahay sa Leverisa Street, Malate, Manila, may batang lalaking nagngangalang Carlos Yulo. Maliit siya para sa kanyang edad, pero may malaking pangarap, maging world-class na gymnast. Lagi siyang nakatingin sa mga larawan ng mga sikat na atleta sa diaryo. Iniisip kung kailan kaya siya magiging katulad nila. Isang mainit na hapon, habang naglalaro si Carlos sa playground, may nakakitang matandang lalaki sa kanya. Hindi ito iba kundi ang kanyang Lolo Rodrigo. Carlos, ang galing mo sumampa at tumalon, sabi ng kanyang lolo. Parang may potensyal ka sa gymnastics. Gusto mo bang subukan? Kinabukasan, dinala ni Lolo Rodrigo si Carlos sa Rizal Memorial Sports Complex. Nang makita ni Carlos ang mga gymnast na nagsasanay, halos hindi siya makahinga sa pagkamangha. Gusto ko pong matutong ganyan, sabi niya, halos hindi mapakali sa excitement. Sa kabila ng kahirapan, sinuportahan ng pamilya ni Carlos ang kanyang pangarap. Ang kanyang mga magulang, sina Mark Andrew at Angelica, ay nagsakripisyo para mabigyan si Carlos ng pagkakataong magsanay. Araw-araw matapos ang klase, didiretso si Carlos sa gym para magsanay. Ngunit sa likod ng tagumpay ni Carlos, may isang kaaway na nagtatago sa anino, ang pag-aalinlangan. Lagi itong bumubulong sa tenga ni Carlos. Masyadong maliit ka, hindi ka magiging magaling. Minsan, habang nagsasanay si Carlos sa parallel bars, nahulog siya at nasugatan ang kanyang braso. Nang gabing iyon, umiyak siya sa kwarto. Baka tama nga ang pag-aalinlangan, isip niya. Baka hindi talaga ako para dito. Pero kinaumagahan, pumasok si Lolo Rodrigo sa kwarto ni Carlos. Apo, sabi niya, alam mo ba na ang mga pinakamagagaling na gymnast sa mundo ay kadalasang maliit? Ang iyong laki ay hindi hadlang, kundi bentahe. Napaisip si Carlos sa sinabi ng kanyang lolo. Tumayo siya at bumalik sa gym. Hindi ako susuko, bulong niya sa sarili. Taon ang lumipas. Unti-unting lumaki at lumakas si Carlos. Sa elementary, naging bahagi siya ng gymnastics team ng National Capital Region para sa palarong pambansa. Nang mag-16 anyos siya, may magandang balita. May scholarship siya sa Japan. Pero nang makarating sa Japan, natakot si Carlos. Malayo siya sa pamilya, sa mga kaibigan, at sa lahat ng pamilyar sa kanya. Paano ako magsasanay dito? Hindi ko maintindihan ang sinasabi nila. Subalit hindi sumuko si Carlos. Araw-araw siyang nagsanay ng nagsanay. Unti-unti, natuto siyang magnihongo. Nakipagkaibigan siya sa ibang gymnast at naging parang pangalawang pamilya ang kanyang coach na si Munehiro Kugimiya. At sa bawat kompetisyon, mas gumagaling siya. Dumating ang 2018 World Artistic Gymnastics Championships sa Doha, Qatar. Dito, ginawa ni Carlos ang imposible. Naging unang Filipino at unang Southeast Asian na lalaking gymnast na nagwagi ng medalya sa World Championships. Bronze medal ito sa floor exercise. Pero para kay Carlos, parang ginto na rin. Pero hindi siya nakontento roon. Patuloy siyang nagsanay, determinadong maabot ang tuktok. Hanggang sa dumating ang 2019 World Championships sa Stuttgart, Germany. Kinakabahan si Carlos habang naghihintay ng turn niya sa floor exercise final. Naalala niya ang lahat ng sakripisyo, ang mga araw na malayo sa pamilya, ang mga pagkakataong gusto na niyang sumuko. Pero nang magsimula siyang gumalaw sa floor, nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Para siyang lumilipad. Nang matapos ang routine ni Carlos, napatayo ang lahat para palakpakan siya. At nang ilabas ang scores, hindi siya makapaniwala. Champion siya. Unang Filipino World Champion sa gymnastics. Niyakap ni Carlos ang kanyang coach na patingin sa langit at bumulong. Salamat po. Sa isip niya, nakita niya ang mga ngiti ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang Lolo Rodrigo. 5 taon ang lumipas. Sa 2024 Olympics sa Paris, nakita natin si Carlos na nakatayo sa podium. May 2 gintong medalya sa leeg. Isa sa floor exercise at isa sa vault. Tinignan niya
niya ang mga batang Pilipino na nanonood sa TV at ngumiti. Kahit gaano kahirap ang pangarap mo, sabi niya, huwag kang susuko. Maniwala ka sa sarili mo. At tandaan ang iyong laki o anumang kakulangan ay maaaring maging iyong lakas. Sa mga sumunod na taon, naging inspirasyon si Carlos sa maraming batang Pilipino. Nagtatag siya ng foundation para tulungan ang mga batang gustong maging gymnast. At sa tuwing tinatanong siya kung paano niya nagawa ang lahat ng ito, lagi niyang sinasabi, dahil sa suporta ng pamilya ko, sa tiyaga, at sa paniniwala na kaya kong abutin ang aking mga pangarap. Kahit gaano kahirap ang mga pagsubok sa buhay, kung may tiyaga, paniniwala sa sarili, at suporta ng pamilya, kayang-kaya mong abutin ang iyong mga pangarap. Ang mga bagay na akala mong kahinaan ay maaaring maging iyong kalakasan.